Hala, namamagnet. Peke nga ba ang isang alahas kapag namamagnet? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga madam. Kasi marami nagtatanong sa akin or meron na rin naging issue yan sa akin na pina-appraisal niya at sad to say na minimal na namamagnet. So, ibig sabihin po, hindi porket may minimal na namamagnet is fake na po. Totoo talaga. Ang mga 18K dapat hindi dapat talaga yan na mamagnet. So, kasi ngayon, may lumabas na kasi ngayon ng mga lightweight. Siyempre yung mga lightweight, so madali silang masira. So, ginawa sa mga lightweight para mas mapatibay siya, para mas malaki sila tignan. Gaya ni Rope Chain. Si Rope Chain po ay makapal tignan, pero mga madam, is 1.55 grams lang po sila. So, meron po itong gold bulb. Ano po ba yung gold bulb, mga madam? Yung metal or alloy na nakahalo sa kanila. Example, 18 karat gold is 75% gold purity, and yung 25% niya yun yung copper, silver, zinc, and etc. Kung ano-ano pang inilagay dito para mas mapatibay siya at para mas malaki siya tignan or chunky. O ulitin ko, hindi porket may mga ganon is na mamagnet is hindi na wala nang value. May iba kasing sanlaan talaga na hindi tumatanggap kapag namamagnet. Totoo po yun. Pero may sanlaan naman din po na kahit may minimal na namamagnet yan, tinatanggap po nila. Kasi nga po, may gold bulb po, sa mga lightweight po. Nauso na po yan dahil sa mga lightweight. Okay, papakita ko lang sa inyo yung dalawang uri ko ng bracelet dito. Ito pong isang bracelet ko ay nasa 3.3 grams. Ito, si Chunky snake bracelet. Ang kapal niya tignan, di ba madam? Sa totoo lang, makapal siya tignan. 3.3 lang. So dahil po yon, dahil may gold bulb siya, mas pinalaki siya yung design niya, pero mas pinatigas na rin po siya. Okay? Pero magaang lang siya. Hollow type lang siya. Hindi katulad nitong bracelet na Japan bracelet na to. Talagang ang solid na solid. 32 grams. 32 grams po. So, yun po yung dahilan kung bakit may iba talaga na namamagnet. So, ganun din po yan. Si 14K natin, si 14K po sample. Sample si 14K to. 58.3 gold purity. And then, yung 42% niya, metal alloy, copper, silver, zinc, etc. Yun na po yun, yung mga nilagay niya. Hindi porket 14K wala ng value, di ba? Binibili nga natin. May value ang 14K. Kahit ang 10K ay may value. 41.7% kapag 10K gold purity, and then yung halo niya is 58.30. So, ibig sabihin, halos kalahati na talaga. Mas lamang na yung metal sa 10K, pero may value pa rin. Kasi nga, yun nga yung tinutukoy ko sa inyo, kung gusto nyo magsuot ng magandang alas yung gold, matibay, pero gold pa rin siya gusto nyo. Pero kailangan kasi sa sobrang onti na lang ng gold doon, ang gold kasi na 24K, ma'am, sobrang lambot. Sobrang lambot. Gaya nito, ma'am. Meron ako ditong 100% pure or 24 karat gold. Sobrang lambot lang talaga niyan. Sobrang lambot. So, para mas mapatibay ang isang alahas, nilalagyan po siya ng metal or alloy. Yun yung tinatawag na gold bud. So, mga mare, so, sana naipaliwanag ko yung konting kaalaman ko. Uulitin ko, hindi po ako expert pagdating sa mga ganyan. Natututunan ko lang po yan sa aking, syempre, pagka ako bumibili ng gold scrap, yung pinagpapagawa namin ng mga gold, kinukwento lang din po nila yan sa amin. So, yun lamang po. Salamat!